Niresibo ng confidential funds ng DepEd ang mga eskwelahan daw kung saan may recruitment ng NPA. Hamon naman sa DepEd ng isang grupo maglabas ng listahan para magkaalaman. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. 16 na pampublikong paaralan sa Metro Manila ang sangkot di umano sa pag-recruit ng New People's Army o NPA. Ayon yan mismo sa Department of Education na sinigundahan pa raw ng National Intelligence Coordinating Agency. Ito raw ang dahilan kung bakit humihingi ang DepEd ng 150 million pesos na confidential fund para sa 2024. Ito po yung talagang mga threats that are present in our schools that affect our learners, our teachers, non-teaching personnel. Kaya po tayo nagmungkahi ng confidential funds, Your Honor. Hindi direktang sinabi ng DepEd kung pinasusurveillance nila ang mga eskwelahan kaya nila nakuha ang impormasyon. Pero para kay Senator Risa Ontiveros, hindi dapat dinadamay ang mga estudyante sa surveillance ng DepEd. Muli ring iginiit ng senadora na walang dapat na confidential funds ng Education Department. Sino ang mismong mangongolekta at nagko-conduct ng surveillance sa mga paaralan? Let's set our priorities straight and ensure that not a single peso in public funds is wasted on vague and or counterproductive measures. Hamon naman ng grupong Alliance of Concerned Teachers sa DepEd, ilabas ang listahan ng mga sinasabi nilang paaralan na pinasok ng mga komunista. Never at hindi gagawin ng teachers na ang mga estudyante niya ay wag na pumunta sa sa paaralan, umawak na lamang ng armas. Nagtataka tayo saan kinukuha ng gobyerno yung ganung datos ng pagre-recruit. Naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition na hindi hahayaan ng mga guro na humawak ng armas sa mga estudyante. Hindi pa rin naman automatic, no? At kapag yung bata ay nagbasa ng Mao Zedong o nagbasa ng Lenin o nagbasa ng Marx, no? Hindi pa naman automatic na siya ay nire-recruit. Ang eskwelahan po ay isang malaya, no, na lugar, no, kung saan pwedeng pag-aralan ang lahat-lahat. Nagpulong din ngayong araw sa Senado ang Select Oversight Committee on Intelligence and Confidential Funds. Ito ay para pag-aralan kung paano ginagamit ang confidential funds na ibinigay sa ilang ahensya ng gobyerno simula nung nakaraang taon. Ayon kay Senate President Mig Zubiri, kabilang sa mga aaralin nila ang confidential funds na binigay sa mga opisina ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ayon pa kay Senate President Zubiri, nagsumiti na ng detalyadong report ang lahat ng ahensyang binigyan ng confidential funds simula nung nakaraang taon. Ang naturang report daw ang aaralin ng Oversight Committee para malaman kung paano ginamit ang naturang confidential funds. We will have to review it all. Then we have to come up with a report. Tama ba pang gastos nila dito? Dapat ba tanggalin dito sa kanila? Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.